Tayo kayo manalangin. So now, Lord, as we exalt your name, Lord, as we lift your name, Panginoon, sa aming kalagitnaan, tunay siya, Lord, na maitanghal, tunay siyang maitaas, Panginoon. At tunay, Lord, we ask your presence to be with us, Panginoon. At magyaya, Lord, na magpala sa bawat siya sa amin na narito, na ito na yung pagpiliran ng iyong pag-uwan. Lord, muli, salamat sa pribilehiyo ng iyong Panginoon ay malayang makalapit sa iyo, pagkakandog ng aming awit na pagsamba. At po, Panginoon, even Lord, ihayag, ipagkatiwala, Panginoon, sa iyo, maging aming mga damdamin, aming mga sakit, aming mga kabigatan, Panginoon. At muli, Lord, as we come to your word, sa iyo pong mapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, kung sa aming pagturo, kung sa aming pag-usap, at kami, Panginoon, ay matuto, Panginoon, at di lamang makadagdag ng pag-unawa, kundi, Panginoon, patuloy kong magbago ng aming mga buhay, ng gawang is maging anak ng si Jesus na aming Panginoon at sinapagligyan. Salamat po ng marami, pinupuri ka namin din at nila. Ang aming panalangin na may salamat sa pagkakas sa pangalan ni Jesus at ang mga tayo sa amin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ay nasa Acts chapter 18. Sa pahina 173. Ang ating po pagbuburay-bulayan ay simula po verse 18 hanggang uling talata. 173, Gawa Kabanata 18 hanggang 28. Pagkatapos nito, matagal pang nanatili si Pablo sa Corinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpagupit siya ng buhok sapagkat natupad niya ang kanyang pangata. Sumakay siya sa barko papuntang Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Pagdating sa Efeso, iniwan ni Pablo ang dalawa at siya'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nakipagpaliwanagan sa mga naroon. Hiniling nilang tumigil siya roon ng mahaba-habang panahon, ngunit siya'y tumanggi. Sa halip, sinabi niya, nang siya'y magpaalam sa kanila, babalik ako rito kung luluubin ng Diyos. Bumalik siya sa Efeso sa kahit isang barko. Pagdating sa Caesarea, pumunta siya sa Jerusalem at bumati sa iglesia. Pagkatapos siya'y nagtuloy sa Antioquia. Tumigil siya roon ng kaunting panahon at pagkatapos ay muling nagmakbay. Pinuntahan niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad doon. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos, siya'y taga-Alejandria, mahusay magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasing na nangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit hanggang sa bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Siya'y buong tapang na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos. Siya'y sinama nila sa kanilang bahay at doon pinaliwanagan ng mas mabuti tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niya pumunta sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob at sumulat sila sa mga mananampalataya sa Akaya na tanggapin si Apollos. Pagdating niya doon, malaki ang naitulong niya sa mga taong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay sumampalataya. Sapagkat nadaig niya ang mga Hudyo sa kanilang pagtatalo sa harap ng batla. Sa pamamagitan ng mga kasulatan ay pinatunayan niya si Jesus, ang Kristo. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita sa ating pong mga buhay. Ang binasa natin ay ang patuloy po ng paghayo ni Pablo sa pagpapalagahan po ng mabuting balita at pagpapatatag ng mga mananampalataya. Pagkatapos po niyang manatili sa Corinto, pumunta po siya sa Efeso kasama ang mag-asawang Priscilla o Aquila. Ginagawa mag-asawang ito, sila ay business couple, naging business partner po ni Paul na nagtagagawa po ng tulda at dalaunan ng naon. Hindi na lamang po siya business partner ni Paul, kundi sila naging mission partner po ni Paul.
Kaya patuloy po si Pablo sa paghayo, pumunta po siya sa ilang mga lugar, no? Gaya ng Jerusalem, binalikan lamang niya ito, Antioquia, binalikan niya rin po ito, sa layunin po na patatagin ang pananampalataya maging sa Phrygia. Now, naso ko magbigay ng 30 puntos, no? Sagot sa katanungan, bakit po ginagawa ito ni Pablo? Bakit ginawa ito ni Pablo, no? Pumupunta sa maraming lugar, pinapangalan ng mabuting balita, then bumabalik-balik siya sa mga lugar no, na kanyang pinangaralan na, pinanggap na mabuting balita, sinampalatayanan na. At yung sagot, una, ito yung ang pagsunod sa utos ng Panginoong Jesus. Pagsunod sa utos ng Panginoong Jesus. So, ginawa niya po ito, no, bilang pagsunod sa Panginoon. Kung maalala ninyo in Acts chapter 9, no, ito po yung naghala po yung kanya pong conversion, kung paano po siya tinawag ng Panginoon. At opo, tinawag siya ng Panginoon upang ipalaganap ang mabuting balita. Siguro maganda balikan natin sa page 160 ng chapter 9, Gawa, 160, Gawa, Kabanatang Siyam, nag-read verse 15 and 16. 15 and 16, page 160, chapter 9. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, si Ananias ang kausap, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko, ito ko yan si Pablo, upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. So kaya naman, no, after this, no, after Acts chapter 9, nakita natin si Pablo ay humayo. Nangaral ng mabuting balita. Sa Roma, Kabanatang 15, page 204. 204 ng Roma, Kabanatang 15. Ang babasahin ko natin ay verse 20. Romans chapter 15, page 204, verse 20. Kung nakita niyo na po, samahan niyo po ako sa pagbasa. Ang hangad ko'y ipangalan ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Kristo upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. So since then, no, since tinawag si Paul ng Panginoon, yun ang kanyang tanging hangarin sa buhay, ang maipalaganap ang mabuting balita, maipakilala si Kristo sa mga lugar na kung saan ay hindi pa siya nakikilala. Wala pong pinakamainam na gawin, no? Kalagayan sa buhay, karanasan sa buhay, kundi ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon. Ganito yan. Wala pong pinakamabuting kalagayan yan sa buhay. Yes, maaaring ako'y may karamdaman, maaaring ako'y may problema, pero hindi po ito nangihigitan na kung ang alam mo na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos. Na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos. Again, how we know na tayo nasa kalooban ng Diyos, hindi ang ating tingin, o hindi ang palakpak ng marami, kundi ang higit sa lahat ang salita ng Diyos. Kung sinasabi ng salita ng Diyos na tayo ay nasa kalooban ng Diyos, then that's it, praise the Lord. Kaya tanong sa atin, ngayon sa yung sitwasyon ngayon, ikaw ba ay nasa kalooban ng Diyos? Pangalawang dahilan o sagot, makita natin, ay ang pag-abot ng mabuting balita sa mga taong hindi pa naabot ng mabuting balita. Kaya si Pablo umahayo, again, nabasa natin sa Romans 15, no? Nais niya na maparating ito, mapaabot ito sa mga taong hindi pa naabot ng mabuting balita. Sa verse 19 ng ating text, pumunta po siya first time sa Efeso, at ano po ang kanyang ginawa? Verse 19, Acts chapter 18, pagdating sa Efeso, iniwan ni Pablo ang dalawa, mag-asawang Priscilla at Aquila, at siya'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nakipagpaliwanagan sa mga naroon. Here again, no, si Pablo, no, ang kanya pong laging pinupuntahan kapag siya pumupunta sa isang lugar para ipangaral ng mabuting balita ay ang sinagoga. Maaari tanong natin, bakit sa sinagoga? Kasi naroon ang kanyang mga kapwa Hudyo, kapwa niya, mga kababayan niya na hindi pa sinasampalatayanan ang mabuting balita. Tingnan niyo po yung masinhing damdamin po ni Paul, no, na para sa kanyang mga kababayan na gusto po ang mga kababayan po maligtas. Tingnan natin po sa Roma Kabanatang 10, page 198. Roma Kabanatang 10, 198.
Yun, makita natin ang sagot mo kung bakit po, no, lagi pinupuntahan ni Paul ay sinagoga, o dahil po sa pagmamalasakit niya sa kanyang mga kababayan. Roma, Kabanatang 10, page 198, basahin po natin mga bilang 1 hanggang 4, verses 1 to 4. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at ibinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa sa sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraan o pinagdaan ng Diyos. Ang pamamaraan ng Diyos, verse 4, sapagkat si Kristo ang naganapan ng kautusan upang ituring ng matuwid ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kaya si Paul, no, talagang ang kinikilang kanyang pagnanais, ang gusto kong mga kababayan kumaligtas. Kaya lang, kung mga kababayan mo, sincere nga sila, o kaya lang, no, sincerely wrong. Kaya gusto ko silang makarinig ng mabuting balita, kasi yung mabuting balita, yun yung paraan ng Diyos sa pagpapawa ng sala sa tao. Ang sumampalataya sa Panginoon Jesus. Atras po tayo, no, ng chapter 9, sa page 197. Tignan niyo po, mas matindi pa pong sinabi. Una na pong nasabi, bago na po ito nasabi yung verse 1. Ito po na binasa natin sa Roma Kabanatang 10. Chapter 9, beginning verse 1 hanggang 3. Sa ngalan ni Kristo, ako'y nagsasabi ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking bulhi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko. At saksi ko ang Espiritu Santo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil sa mga kalahi kong Hudyo. Mas mamatamasin ko pa ako'y sumpain at mapaliwanag kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti na. Ganun siya ka-concern sa kapwa niya ng mga Diyos. No? Mas gusto ko pang masumpain ako ng Diyos. No? Maligtas na akong sila. Sumampalataya lamang sila sa mabuting balita. Tanong, magkano tayo nagmamalasakit at nanais na mga mahal natin sa buhay ay maligtas? Kasi ay sumampalataya sa mabuting balita. No? Nakakalungkot ang mga concern ng mga magulang, bigyan ng cellphone at jacket yan. Wala na si Will, hindi na ito ba si Will? Napakabalik na. Again, no, si Paul, no, is more than willing. Sige, kaya naman makita natin sa buhay ni Paul, no, at papatuloy natin, talagang buwis-buhay si Paul. Alam niya may pangalim sa pangangalan ng mabuting balita. Pero sabi niya, kahit mapahamak ako, maligtas lang ang mga kababayan ko. Again, how much we desire, no, ng ating mga mahal sa buhay ay maligtas. Tuloy natin ang basa, verses 4 to 5. Again, same chapter, Romans 9. Sila yung mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatan maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kalwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako. Sa kanya rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. So here, no, kung nahanap tayo ng talata na talaga bang si Jesus ay Diyos, no, na may anyong tao, na may kasarian na meron pong nature human. Ito pong Romans chapter 9, verse 5 is very clear. Tingnan niyo po sa pinakababa, no? Makita ninyo, binasa po natin yung verse 5, no, meron pong letter A. Sa bandang baba, sa babang baba po, no? Kung wala pinakapundo niya, ano pong mapapasa natin? Yung sa verse 5 na kumbaga, si Kristo magpakailanman o kaya'y ang Kristo ang kataas-taasan Diyos na pinagpupurihan magpakailanman. No? Kaya si Jesus po ay hindi lamang po siya tao. Siya po ay Diyos na meron pong katangiang tao. 100% Diyos na meron 100% katangian ng tao. Hindi po siya tao po lamang. Now, gaano karaming Juan de la Cruz, no? Pilipino, na napaka-seryoso, no? Sa kanilang milyon, pero hindi kalubid-lubid siya Diyos. Dahil hindi si Jesus ang sinasampalatayanan bilang Panginoon at Kapagligtas. Kasi ang paraan ng Diyos para ang tao ay
ay mapawalang sana. So again, no, si Paul ay nangangaral po no, dahil nais niya ang mga tao, lalo hindi ang kanyang mga kababayan ay sumampalataya at tanggapin ang mabuting balita at sumampalataya. Now, pangatlo at panghuli, no, bakit po si Pablo patuloy na humahayo at bumabalik-balik po siya, no, pinupuntahan na po yung mga lugar na napuntahan niya, na may mga tumanggap, may mga sumampalataya. Third is, patatagin ang mga sumasampalataya sa mabuting balita. Patatagin ang mga sumasampalataya sa mabuting balita. Yes, no? Parang mga sumampalataya ay patatagin, palawakin, palalimin ang pagkaunawa sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Bumabalik-balik si Pablo. Dahil yes, no? Nagkalat po ang mga bulaang mga ngaral. Kahit po sa panahon ng nila Pablo, sa panahon ng mga apostol, nagkalat po ang marami pong bulaang mag-aaral. So this is the very purpose kung bakit po si Paul bumabalik-balik pa din para patatagin, palalimin ang pananampalataya ng mga sumampalataya. At makita natin ito halimbawa sa mag-asawang Priscilla at Aquila. No, dati, ano lang sila, support lang sila, business partner lang ni Paul, yung kalaunan, naging mission partner ni Paul. So, makita natin na lumalim ang pananampalataya ng mag-asawang ito. For what reason, paano? Dahil sila ay patuloy na tinuruan ni Pablo na salita ng Panginoon. At kaya naman, itong si Priscilla at si Aquila, sila naman ang nagturo kay Apollos. Basahin talaga po natin yung text natin sa verse 24. Verse 24 to 26. 24 to 26, dumating sa Efeso isang Hudyong nagngangalang Apollos, siya'y taga-Alejandria, mahusay magtalumpati, at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangaral nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit hanggang sa bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Post muna tayo dyan. Okay? As we read, makita natin, mahusay ito magaling magtalumpati, maraming alam sa banal na kasulatan, nagtuturo ng daan patungkol kay Jesus, masigasig siya nagtuturo, wasto yung alam niya tungkol kay Jesus, pero ngunit sa bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Ibig sabihin, hindi pa talaga sapat. Ang mananampalataya po, hindi po tayo naging mananampalataya na laman na natin lahat. Amen? Walang ganun. Kahit ako man, bilang pastor po, mahigit 20 taon na ako pastor, patuloy po ako natututo. Kaya naman may ganito pong gawain talaga, pangangaral at pag-aaral po na salita ng Panginoon. So tingnan nyo si Apollos, mahusay na siya. Verse 26, siya'y buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Hudyo, nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla, pagpapaliwanag ni Apollos, ang ginawa ng mag-asawa, siya'y isinama nila sa kanilang bahay at doon pinaliwanagan ng mas mabuti sa tungkol sa daan ng Diyos. So in other words, pinasabi niya, nung marinig nila ng mag-asawa si Apollos, kapatid, ang husay mong magturo, totoo ang mga tinuturo mo, pero meron ka pang hindi nalalaman. Nalalaman mo lang hanggang sa bautismo ni John the Baptist, pero punta ka sa bahay, tara sa bahay. Ituturo namin sa iyo, si Jesus, ang kanyang buhay, pagmatayan, at kanyang muling pagkabuhay. Kaya naman, ang succeeding verses, makita natin pumunta si Apollos sa Akaya at nangaral doon na si Yesu Cristo, na si Jesus ang Cristo ayon sa kasulatan. So yes, kung bumabalik-balik po si Paul, sa mga lugar na pinuntahanan niya, tinanggap ang gospel, para pa patatagin at palalimin ang pagkaalam po nila sa salita ng Panginoon. Alam niyo po talagang hindi napakapalad ninyo, as I used to say, dahil nga nakakapakinig kayo 3 times a day. At imagine, hindi ko pa po ito nagagawa sa church kung ginagawa ko po sa inyo. Nung natapos ko pong ituro buong Gospel of Mark, naulogin ng Panginoon, matatapos tayo sa Book of Acts, tayo na po ay nasa chapter 18 na. So, sa chapter na lang, matatapos na po tayo. So, yun po pinakalayunin. Pabalik-balik si Paul, para patatagin ang pananampalataya
ng mga sumampalataya. Sa Corinto, 18 buwan siya doon, pero bumalik siya doon. No? In fact, hindi lang siya bumalik doon, no? Sumulat pa siya sa mga taga-Corinto. Why? No? Hindi lang dahil no, sa mga pasaway na ginawa ng mga mananampalataya sa Corinto, kundi dahil po no, merong mga pumasok na nagtuturo ng iba sa kanila pong tinuro. Halimbawa po, pagbasahin po natin sa 2 Corinthians chapter 11, page 232. 232 ng pangalawang Korinto, kabanatang 11. 2 Corinthians chapter 11, page 232. Ang babasahin natin ay bilang 1 hanggang 4, verses 1 to 4. So bumalik na dito si Paul, pero sumulat pa siya sa mga mananampalataya sa Corinto. Verses 1 to 4, ipagpaumanhin ninyo ang aking kaunting kahangalan. Nag-aalala ko sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang na pinagtipan ko sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo. Ngunit nag-aalala akong baka malaso ng inyong isipan at maigayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na namin ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at may Jesus na ipinapangaral namin daw po na iba sa ipinapangaral namin. Tinatanggap ninyo ang Espiritu, small letter, at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. So kaya bumabalik-balik si Paul. No? Kasi no, naglaganap din noong panahon na yun ng mga nagtuturo ng iba sa tinuro na no, ng mga apostol. At ito, no, ang iba na tinuturo ay patungkol kay Jesus. At hindi nga ba sa ating kong panahon, no, maraming iba't ibang pangangaral patungkol kay Jesus. May nangangaral na si Jesus ay tao lamang. May nangangaral na si Jesus ay anghel lamang. O siya daw si Angel Michael, ay tinuturo po ng Jehovah's Witnesses. At meron din nangangaral na si Jesus ay anghel lamang na siya'y kapatid ni Satanas, ni Lucifer. No? Yung pinaturuan po ng Mormons. Okay? No, siguro, I don't know kung aware kayo, no, meron pong nag-viral ngayon na video no, ng isang pastor no, nangangaral na sinasabi niya si Yahweh ay sinungaling, si Yahweh ay mamamatay na Diyos, no? Si Yahweh, no, kulang na lang sabihin niya si Yahweh ay Yawa. Yung sa Bisaya ng Yawa, di ba? Sabi niya sa kanyang sermon, no, sinungaling daw si Lord, no, sinungaling si Yahweh, dahil sabi niya kay Adan at Eva, pag kumain kay Adan, pag kumain kayo niya, mamamatay kayo. Pero hindi naman namatay si Adan, hindi naman daw namatay si Eva. So sinungaling si Yahweh. No? Problema, hindi niya binasa buo. No? Ay kinakitsaka ito, 930 years old, namatay si Adan. Hindi naman sinabi, mamamatay agad. Mamamatay kayo. Dapat binabasa po lahat. Sabi niya, sinungaling si Lord, di ba't hindi namatay? Nagkaanak pa nga sila, tama. Pero, namatay din siya dan sa Eva. Kung hindi sila namatay, kasama natin ngayon. Kasi remember, di ba, mayroong puno sa gitna, hindi natin yung puno na nagbibigay ng kaalaman ng maputit masama, kundi meron din puno na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kung maalala rin nyo, nung nagkasala sila si Eva, pinagaya sila sa halaman ng Eden. Para hindi na sila makakain yung bunga na nagbibigay. Kasi hindi naman yung pinagbawal eh. No? Makainin yung bunga na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang bot lang dito sa dalawa yung bawal kang pinain. Sana wala tayong problema. Buti na lang dumating din nila. No? Nawawakasan lahat ng bagay na ito. So sinasabi din niya no, ng mga angkin daw, ng mga agaw daw ng lupa si Yahweh kasi pinalayas yung Kanaan, no, para ang mga Hudyo ang titira, no, walang inaangkin si Lord, kay Lord lahat. Kaya say amen? Tayo pa nga nang-aangkin eh. Ba't itong buhay natin, hindi atin, pero minsan kung mamuhay tayo, parang tayo ang may-ari nito. Hindi yung nang-aangkin si Lord. At yes, no, hindi niya inangkin ang Kanaan, hindi pinarusahan niya ang Kanaan. Kung maalala niyo, no? Talagang lahat ng uri ng sexual immorality nasa Kanaan. Basahin na lamang ninyo ulit ng Leviticus chapter 18. So kaya bumabalik-balik po si Paul, no? Hindi po para sabihin, nakalimutan niyo na naman, hindi pa totoo pala ng palataya ninyo, kundi para pa tayo patatagin. At tulad ko, no? Habang tayo po ay nag-aaral, no?
nadadagdagan ng ating kaalaman, lumalaki ang ating tiwala sa Diyos. At di ba minsan, ligtas ba talaga ako? Hindi, ay parang hindi. Pero pag narinig mo na salita, ay, ligtas ako. Sabi ni Lord eh. Talaga po sa pananampalataya lang. Parang hindi, kailangan mo ay, pag narinig na siya, ay hindi. Talagang pananampalataya lang. Sabi ni Jesus, it is finished. So kaya ang napakalaga yung ating pong ginagawa ito. At ito ginagawa natin dahil ito ang kalooban ng Diyos. At tayo po ay patuloy na magpaalalahanan at magturuan ko ng salita ng Panginoon. Di ba tayo natin ito ngayon? Tayo ito natin. Panginoon, salamat po sa napakaabala ng mundo nito, napakaabala ng maraming tao sa maraming bagay. Lord, thank you sa privilege, Lord, na binigyan mo po kami ng panahon na kami, Panginoon, ay magkaroon ng oras, hindi lamang para magpahayag ng aming pong mga kabigatan, ng aming mga pasanin, kundi umawag sa iyo, magpuri sa iyo, ano po, Lord, patuloy namin marinig ang iyong mga salita. Salamat po talaga ng marami, Panginoon. Lord, kayo magpala sa buhay ng bawat isa. Kayo po, Panginoon, ang nakababatid ng aming mga kanya-kanyan at yung naharap, karanasan. Salamat, Lord. Hindi lang po kayo nagnanais sa kanyang matuto. Nagnanais din kayo ng magparanas, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng kapahingahan, ng kalakasan. Salamat po, Lord, sa palayo ng buhay ng bawat isa. Sa palayo ng Panginoon, sa palayo ng lahat ng mga magagawa ng Sion, sa palayo ng itong mga gawa nito, at tuloy patuloy ng mga palayo ng mga patuloy. Hindi po ito. Amen. Sumayin ang wala ng barbigaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang hindi at mamahalin na pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibig sa Panginoon ng Santo Espiritu, at nangyayari at pagkakayan na. Amen, amen, amen. Salamat po. Salamat po. Hello. Naka-ano pala? Naka-live. Naka-live yun. May ito, friend.